Sagitan ng mahamon nang. Buhay mag-asawa madalas tayong nahaharap sa mga desisyong nagbabago sa ating bukas. Ngunit paano kung ang isang lihim na itinago sa loop na mahabang panahon ay bigla mabunyag sa hindi inaasahang pagkakataon? Ang kwentong ito ay isang salamin ng paghihirap, pagpapatawad at ang hindi matatawarang pagmamahal ng isang ina. Ito ay isang kata na binuo pang mahatik ng aral at damdamin. Ihanda ang inyong sarili at samahan ninyo kaming pakinggan ang kwentong ito. Nagising si Mayumi sa bahagyang amoy ngang antiseptiko at sa malamig na puting kulay ng silid pagamutan. Sa labas ng bintana umuulan sa lungsot ng Baguio, hindi malakas kundi parang mayroong pilit na kumakatok sa salamin. Ang tunog na iyon ay humalo sa ingay ngam gakarito ng gamot sa pasilyo, ang tunog nga sinalas ng nurse at ang iyak ng sanggol sa kabilang silid, lahat ng iyon ay parang napakalayo, parang ang mundo ay normal pa ring gumagalaw. Maliban sa kanya nanaywan, sa isang katahimikang masakit sa damdamin. Ang tahi sa kanyang tiyan ay humahapdi sa bawat paggalaw kahit ang paglingon lang ay tila humihila sa kanyang buong katawan. Kinagat niya ang kanyang labi, pilit na nilulunok ang daing. Masakit. Ang sakit ay hindi kasing tindi nung nasa operating table siya, ngunit ito ay nananatili parang may mainit na sinulit na nananahi sa kanya sa kasalukuyan. Sa tabi niya sa loop nga maliit na duyan ng ospital natutulog si Baby Mai. Ang bata ay napakaliit, mapula at ang dalawang kamao ay nakakuyom na parang mga bulakla na hindi pa bumubukat-kad. Ang kanyang mapilik mata ay napakamanipis na tila nawawala na sa kanyang malambot na balat. Tiningnan ni Mayumi ang anak at ang masakit niyang puso ay biglang kumalma. Sa nakalipas na 6 na buwan, marami siyang gabing dinaanan ng mag-isang itinago ang tiyan sa ilalim ng maluwag na jacket, mag-isang naupo sa pasilyo ng ospital para maghintay ng check-up. At mag-isang narinig mula sa doktor na balitat ang posisyon ng sanggol at kailangang ACS. At kahapon siya ring mag-isa ang pumirma sa waiver ng operasyon sa bahagi ng relative. Tiningnan siya ng nurse ng matagal bago nagtanong, "Ma'am, wala po ba kayong kasamang ngumiti lang ng tipit si Mayumi?" "Opo, kaya ko na pong pumirma." Tiningnan siya ng batang nurse ng may panghinayang. "Siguro gusto pa nitong magtanong pero nakbaho ang isip. Ang nga tao matagal na sa ospital ay tiyak na marami nang nakitang kalungkutang hindi na kailangang pangalanan." Hinaplos ni Mayumi ang gilid ng duyan, ang dulo ng kanyang daliri ay may benda pa dahil sa EV. Babi may bulong niya sa boss na pau dahil sa panghihina. "Tayong dalawa na lang ang makasama mula ngayon." Eksakto sa sandaling iyon, ang telepono sa maliit na mesa sa tabi neng kama ay umaling awngaw, ang screen ay nagliwanag sa gitna neng maputlang silit Haring Miko. Ang dalawang salitang iyon ay parang patak ng tubig sa lawang matagal ng pilit na pinapakalma. Tiningnan ni Mayumi ang pangalan ni Miko ng matagal hanggang sa malapit nang mamatay ang ringtone. 6 na buwan pakatapos ng annulment ito ang unang beses na tumawag siya. Hindi niya alam kung bakit niya sinagot. Siguro dahil sa gamot pampamanhid kaya mabagal ang kanyang pag-iisip. O siguro sa isang sulok ng kanyang puso, ang dating iniwang babay ay may gawi pa ring manginig kapag nakikita ang pangalan ng dating asawa. "Hello!" Ang boses ni Miko ay narinig sa kabilang linya. Malalim, pantay at magalang na tila ibang tao. "Mayumi, sa susunod na linggo ay ikakasal na ako kay Lani. Kung hindi ka naman abala, sana makapunta ka." Isang simpleng pangungusap ngunit parang bato na tumama sa kanyang dibdib. Tumingin si Mayumi sa puting kisame. Naramdaman niyang mahapdi ang kanyang gamata pero hindi siya umiyak. Nakakapagtaka. Noon isang mabigat na salita lang ni Miko ay kaya na niyang makulong sa banyo at umiyak hanggang mamula ang mata. Ngunit ngayon nang marinig na ikakasal na ito sa iba, nakaramdam lang siya ng pagod. Pagod na parang taong nakalampas sa isang bagyo. At nang luminaw ang langit, doon lang napagtantong, wala nang natirang buo sa kanyang katawan. Sagot niya ang tuyong labi ay bahagyang gumalaw. "Congratulations!" Natigilan ang nasa kabilang linya. Marahil ay hindi inaasahan ni Miko na ganito siya kakalma. "Ayos ka lang ba?" Mahinang natawa si Mayumi. Ang tawa ay basa sa kanyang tuyong lalamunan. "Ayos? Paano magiging ayos kung kakahiwalang tiyan niya para ilabas ang anak nito? Paano magiging ayos?" Nang kagabi nang unang umiyak si Baby Mai, siya ay sobrang saya pero sobrang lungkot din na gustong himatayin. Pero ayaw na niyang
Magpaliwanag sanay na siya. Sanay na walang nagtatanong. At kung may magtanong man, hindi niya alam kung paano sasagot. Pasensya na sa tingin ko hindi ako makakapunta. Bahagyang lumingon si Mayumi sa anak, ang boses ay lumambot. Kakasilang ko lang, biglang tumahimik ang kabilang linya. Wala nang tunog nga sasayan, wala nang tunog nga taong nausap at wala na ring hininga ni Miko. Ang katahimikang iyon ay humaba at nanlamik. Pagkatapos tinanong niya ang bawat salita na tila nahulog mula sa kanyang labi. Ano ang sinabi mo? Ipinikit ni Mayumi ang kanyang mata. Huli na! Ang tatlong salitang iyon ay madulas na lumabas sa kanyang bibig, sapat na para wasakin ang lahat ng itinago niya sa nakalipas na 6 na buwan. Pagod na ako, hindi na iyon tungkol sa iyo, mabilis niyang sabi. Mayumi, nasaan ka? Ang boses ni Miko ay hindi na kalmado. May isang bagay na nabasa sa kanyang malamig na tono. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, ang boses ng isang taong tumatawag sa kanya, at ang paksigaw ni Miko, mamaya na. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mayumi. Hinipitan niya ang hawak sa telepono. Huwag ka nang magtanong, kailangan ko nang magpahinga. Sino ang anak na iyon? Ang tanong na iyon ay diretsong tumama sa kanya. Tiningnan ni Mayumi si Baby Mai. Mahiming pa rin natutulog ang sanggol, ang maliit na labi ay nakatikom. Sa sandaling iyon, ang hugis ng mukha ngang bata ay malinaw na lumitaw sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang nuang ilong. Ang kurbada ngang labi, kamuhang-kamuha ni Miko na ikinasikip ngang kanyang dibdib. Hindi siya sumagot, mabilis niyang sinabi, ibababa ko na ang tawag, at pinatay niya ang telepono. Ang silit ay bumalik sa katahimikan, ngunit ang katahimikang ito ay hindi na malambot. Parang ito ang katahimikan bago ang malakas na kulok. Humiga si Mayumi nang hindi gumagalaw, ang kamay ay nakapatong sa gilid ngang duyan ang kanyang palat ay nanlalamig. Pinagalitan niya ang sarili dahil sa katangahan. 6 na buwang itinago, pero dahil sa isang segundong kahinaan nabunyak ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng dressing room ng isang hotel na malapit sa dagat, nakatayo si Miko na parang estatwa sa gitna ng mga tuksedo na nakasabit ng tuwid. Ang assistant ay lumapit na may hawak na cellphone. May pag-alilangang nagsalita, Sir Miko, naghihintay na po si Miss Lani sa lobby. Bababa na po ba tayo? Hindi sumagot si Miko. Pinuksan niya ang lumang message box. Mabilis na nag-scroll hanggang sa huminto sa isang mensaheng na ipadala ni Trina ng mali ilang buwan na ang nakalilipas, Baguio Maternity Hospital Prenatal Ward, 3rd floor. Namutla ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang gayakit at naglakad palabas ng pinto. Nagulat ang assistant at humabol. Sir Miko, hindi pa po natin nasusukat ang tuksedo. Nagagis lang si Miko ng isang pangungusap, ang boses ay paos at malamig. Ikaw na ang bahala. Nasaan ang silit ni Mayumi? Inisip ni Mayumi na matapos niyang ibaba ang tawag, pansamantalang lilipas ang lahat. Kahit ilang oras lang sapat para maipon niya ang kaunting lakas matapos ang operasyon. Ngunit may mga bagyong hindi na naghihintay na dilim sa isang malit na siwang lang sa loop na tao, kaya na nitong wasakin ang buong langit. Si Baby Mai ay natutulog pa rin sa duyan. Bahagyang gumalaw ang bata, nakakuyom ang maliit na kamay, ang labi ay nakangguso na parang may matamis na napapanaginipan. Tiningnan ni Mayumi ang anak, pilit na huminga ng dahan-dahan. Ang tahi sa tiyan ay humahapdi, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay mas masakit. Kukuha sana siya eh. Tubig nang biglang umaling-awngaw ang mabilis na yabag sa pasilyo. Hindi ito ang malambot na yabag ng nurse at hindi rin ang maingat na yabag ng pamilya ng pasyente. Ang yaba na iyon ay tumama sa sahig, bawat hakbang ay parang may humihila ng bagyo patungo sa kanyang pinto. Nanigas si Mayumi. Bumukas ang pinto. At doon nakatayo si Miko. Suot niya ang isang madilim na gray na suit, ang jacket ay suwak sa kanyang balikat at sa dibdib niya ay nakakabit pa ang maliit na pin para sa fitting. Ang dati niyang pagiging maayos ay sinirangang ulan sa labas. Basang-basa ang kanyang balikat, gusot ang buho, at ang kanyang mukha na dati ay laging kalmado at malayo ngayon ay maputla na parang tao nakarinig ang hatol. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay bumaksak kay Mayumi. Nakahiga ang babae sa kamanga ospital, tuyo ang galabi, maputla na tila transparent. Ang isang kamay ay may ifi, ang kabila naman ay pilit na humahawak sa gilid ng kumot ng bata.
Ang buong katawan ni Mayumi ay mahina na parang hihipan lang ang hangin ay mababasa na. Gayunpaman ang tingin niya kay Miko ay punong pagtatanggo. Humakbang si Miko ng isa, dalawa ang kanyang mamata ay lumipat sa duyan. Si Baby Mai ay nakabalot sa kumot na kulay cream. Ang mukha ay mapula dahil sa kapapanganak lang napakaliit na parang nakakatakot huminga ng malakas. Pero sa pagiging marupok na iyon may isang bagay na nagpatigil kay Miko. Ang nuna iyon ang ilong na iyon. Ang labang nakatikom ng matikas. Kamuha niya. Kamuhang-kamuha na parang hindi makapaniwala na parang may kumuha ng maliit na bahagi na kanyang mukha at inilagay sa maliit na nilalang na ito at pinilit siyang tumingin sa bagay na minsanan niyang pinalampas. Natuyo ang lalamunan ni Miko. Mayumi paos ang kanyang boses na parang kinaskas ngang buhangin anong itinago mo sa akin hindi sumagot si Mayumi. Inilapit niya si Baby Mai sa kanyang tabi. Isang maliit na galaw lang iyon, pero sapat para mapangiwi siya sa sakit pawis lamig ang lumabas sa kanyang sentido. Kinagat niya ang kanyang labi pinipigilan ang pagdaing. Sa kanyang mamata ang lalaki sa harap niya. Ay, hindi ang amang bata hindi pa sa ngayon. Siya, ang Miko na nakaraan. Ang taong nanahimik lang noong minamaliit siyang ng nanay nito sa bawat pagkain sa bawat damit. Ang taong tumingin sa mamalabong litrato at piniling maniwala sa duda kaysa sa kanya. Ang taong pumirma sa anulman na may mukhang napakalamig na tila yelo ang kanyang puso. At ngayon narito siya sa loob ng suite ng isang lalaking malapit ng magpakasal sa iba. Mahinang natawa si Mayumi tumawa habang namumula ang mamata. Mabilis kang dumating, napahinto si Miko. Ang pangungusap na iyon ay magaan lang pero mapait na parang gamot. Ang bata. Tiningnan niya si Mayumi at si Baby Mai kanino pinigilan ni Mayumi ang kanyang kamay. Wala kang kinalaman. Wala tumawa si Miko ng paus pero sa tawang iyon ay walang saya. Mayumi, tingin mo ba ay bula ako tulala na siya? Biglang tumahimik ang silit. Tiningnan siya ni Miko isang napakaliit na pangungusap na pakapagod pero diretsong tumama sa kanyang dibdib. Humakbang siya ng isa. Ang kamay. Ay, kusang gumalaw patungo sa duyan. Marahil gusto lang niyang makita ng malinaw. Marahil gusto niyang hawakan ang maliit na muka para makasiguradong hindi ito guni-guni. Ngunit si Mayumi ay agad na kumilos na parang inang ibon na nasukol sa dingding. Umupo siya para harangan ang duyan. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang chihos na iyon ay parang winasak muli ang kanyang tahi. Namutla si Mayumi nanginig ang kanyang katawan. Isang daing ang nakawala sa kanyang labi na pagkatahimik, pero sapat para mapahinto si Miko. Huminto ang kanyang kamay sa ere. Nakita niya si Mayumi na humahawak sa kanyang tiyan ang malamig na pawis na dumadaloy. Sa kanyang lik nakita niya ang mata nitong pilit na nakadilat para bantayan siya. Sa isang sandali ang galit dahil sa pagtatago ay humupa at napalitan ng isang bagay na mas mabigat. Takot. Hindi takot na mapahiya, hindi takot na maloko, kundi takot na tunay niya itong pinabayaan sa isang yugtong buhay na hindi dapat dinaanan ng mag-isa. Ibinaba ni Miko ang kanyang kamay, pinindot niya ang bell para tumawag ng nurse. Nagulat si Mayumi pero hindi siya lumuwag. Ilang segundo lang pumasok ang nurse kanina nakita ang lalaking nakasuot ng suit sa loop na patigil siya. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente na patingin si Miko ng isang saglit? Umiwas nang tingin si Mayumi. Ang boses ay mapait na masakit sa pandinig. Hindi! Naguguluhang tumingin ang nurse sa dalawa. Kinagat ni Miko ang kanyang labi lalong naging masama ang kanyang mukha pero hindi siya sumagot. Sinabi niya sa mababang boses kakausap lang niya parang sumakit ang tahi. Pakicheck po? Akat na lumapat ang nurse. Inalalayan si Mayumi na humiga muli. Bawat galaw ay nagpapangiwi. Sa kanya ang kamay niya ay mahigpit na humahawak sa puting bedsheet hanggang sa magusot ito. Si Baby Mai ay natutulog pa rin. Paminsan-minsan ay humihinga ng napakahina. Parang isang manipis na sinulit na nakabitin sa pagitan ng dalawang matanda na punong bagyo. Nakatayo si Miko sa dulong kama. Hindi pa niya nakita si Mayumi ng ganito mahina maputla halos wala ng lakas. Sa alaala niya, ang babaeng ito ay laging tumatawa kapag nagluluto habang naghihiwangang gulay ay humuhuning ng lumang kanta. Dati nitong binubuksan ang kurtina tuwing umaga. Sinasabing napakalamig ng bahay niya kailangan ng sikat ng araw para magmukhang matitirhan.
Pero ngayon, nakahiga siya run kapapanganak lang katabi ang isang sanggol na ang muha ay kamuha niya. Matapos suriin nang narsinabihan si Mayumi na huwag magpa-stress, huwag biglang upo at lalong huwag magbubuhat ng bata ng matagal. Tumango si Mayumi habang si Miko ay nakikinig sa bawat salita at ang kanyang muha ay lalong dumidilim. Nang umalis ang nurse tatlo, nalang sila sa silid, hindi apat. Isang inang pagod na pagod, isang lalaking nakasuot ng suwit na tulala, isang sanggol na hindi alam na binaliktad niya. Ang buhay nga lahat at isang lumang katahimikan na puno nga bagay na hindi pa nasasabi. Tiningnan ni Miko si Mayumi sa malalim at paus na boses. Kailan ka na nga naipinikit ni Mayumi ang kanyang nga mata? Umuwi ka na? Mayumi, sinabi kong umuwi ka na. Minulat niya ang kanyang mamata para tingnan ito. Ang kanyang mamata ay pula pero malamig. Sa susunod na linggo ay ikakasal ka na. Huwag kang tatayo sa loop nge. Silit neng, dating asawa sa ganyang hisura mukhang pangit. Parang sinampal si Miko, tumingin siya sa pin na nakakabit sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon ang bagay na iyon ay nakakasakit sa kanyang paningin. Eksakto sa oras na iyon biglang gumalaw si Baby Mai. Marahil ang boses nila ang nakpagulat sa bata. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay gumalaw inilalabas ang maliit na muha na nakakunot dahil malapit ng umiyak. Pagkatapos, ang iyak ay lumabas manipis at inosente. Pero winasak nito ang katahimikan ng silid na parang isang malamig na liwanag. Tiningnan ni Miko ang batanang napakatagal, ang kanyang nga mata ay nanlaki, ang kanyang pupil ay nanginginig. Lahat ng dudagali at pride ay biglang nabulunan sa sandaling iyon. Dahil ang muhang bata kapag umiyak ay lalong naging kamuha niya. Napakalupit. Humakbang si Miko paatras ang labi. Ay, nangangatok ang boses. Ay, halos wala ng hangin. Hindi maari. Ang iyak ni Baby Mai ay parang nakpaliit sa silid paggamutan. Ang tunog na iyon ay maliit lang inosente. Pero saan man tumama ay masakit. Tumagos ito sa manipis na puting kurtina sa maputlang amoy ng antiseptiko at sa malamig na distansya sa pagitan ni Mayumi at Miko. Umiyak ang bata hanggang sa mamula ang mukha, ang dalawang maliit na kamay ay kumakaway sa lup, ngumot na parang naghahanap ngang pamilyar na init sa mundo na pagbukas pa lang ng mata ay puno ng bagyo. Yumuko si Mayumi para patahanin ang anak. Andito si Mommy, andito si Mommy. Ang kanyang boses ay paus na paus. Gusto niyang buhatin ang anak, gusto niyang yakapin ito tulad ng ibang ina, pero ang tahi sa tiyan ay humahapdi sa bawat galaw, ginagawa ang bawat kilos na isang pakikipaglaban. Humiga siya nang dahan-dahan nanginginig ang kamay na inaayos ang kumot ni Baby Mai. Isang pata ng luha ang nahulog sa mapulang pisngi ng bata. Ang luhang iyon ay mainit. Si Miko ay nakatayo pa rin run. Matigas na parang estatwang tinamaan ng kidlat. Maraming beses na niyang naisip ang ex nang makikita uli si Mayumi. Marahil ay pumayat ito, mas naging malamig o titingin sa kanya ng may put. Marahil ay lalaitin siya nito, babatiin siyang maging maligaya sa boses na punong tinik. Inihanda pa niya ang sarili na makarinig ng masasakit na salita sa araw na balitaan niya itong ikakasal na siya. Pero hindi niya naisip na makakaroon ng bata. Isang bagong silang na sanggol na nakahiga sa tabi nito umiyak ng paos at may mukhang kamukha niya na hindi na may kakaila. Naramdaman ni Miko ang kanyang lalamunan na nabulunan. Tiningnan niya si Mayumi at si Baby Mai. Ang nga tanong kanina ay parang isinubo pabalik sa kanyang dibdib, mabigat hanggang sa mahirap huminga. Ang bata paos at mababa ang boses niya. Kailan ipinanganak na kayuko pa rin si Mayumi habang pinapatahan ang anak, hindi siya tiningnan. Wala kang kinalaman. Ang tuyong sagot na iyon ay nahulog sa pagitan nila. Kung nun tiyak na magagalit si Miko, hindi siya sanay na tinatanggihan, lalong hindi sanay na may bagay na may kinalaman sa kanya, pero sinasabi niyang iba na walang kinalaman. Pero sa oras na ito nang tingnan ang babaeng kapapanganak lang at wala pang isang araw, maputla ang mukha, ang kamay ay may marka pa ang Ivy, hindi na siya makasigaw. Tinanong lang niya ng mas, dahan-dahan, Mayumi, hanggang kailan mo balak itago sa akin? Tumawa siya. Isang tawang napakagaan at napakapagot. Itago hanggang sa may araw na matahimik kami ng anak ko. Kumunot ang noo ni Miko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Tumingin si Mayumi. Sa kanya ang mga mata ay pula.
Pero wala naroon ang pakiusap nga nakaraan puro pagod pagtatanggol at isang desisyong malamig na masakit sa damdamin. Hindi mo ba alam ano ang gagawin ng pamilya mo, ano ang sasabihin ng nanay mo, ano ang iisipin ng babaeng ikakasal sa iyo, hindi mo ba talaga alam? Nanahimik si Miko. Ang tanong na iyon ay parang hinila. Siya pabalik sa mga nakaraang taon ng kanilang kasal. Ang nanay niya ay sinusuri ang bawat damit na isinusuot ni Mayumi, nilalait ang bawat lutuin nito. Nagtatanong kung bakit matagal na silang kasal ay wala pa ring anak. At siya ilang beses na niyang narinig iyon pero pinili niyang manahimik dahil inisip niya na ang pananahimik ay paraan para lumipas ang lahat. Hindi niya akalain na ang pananahimik ay maaari rin palang isang uring kasalanan. Umiwas ng tingin si Mayumi, pilit na pinapatahan si Baby Mai. Tumigil na ang bata sa pag-iyak na iwan na lang ang mga hikbi. Nakakawa at nakakaba. Tiningnan ni Miko ang bata habang tinitingnan niya. Ito ay lalong naguguluhan ang kanyang puso. Kailangan niya nga. Sagot, hindi dahil hindi siya naniniwala sa sarili niyang mata kundi dahil ang katotohanan ito ay napakalaki. Napakalaki na kung walang bagay na magpapatunay takot siyang mawala sa sarili sa loob ng puti at malamig na silit na ito. Mag-DNA? Test tayo? Naniga si Mayumi, ang buong katawan ay tumigas na parang gitara na hinila ng todo. Ano ang sinabi mo, tiningnan? Siya ni? Miko, bumaba ang boses. Kailangan kong makasiguro. Tumawa ng mapait si Mayumi, pero ang labi niya ay nanginginig. Makasiguro para sa ano? Para ipaalam sa nanay mo para dalan ninyo kami en abogado. Oh, para malaman ng bago mong brede kung paano kami tatapusin dahil sa gabal kami sa paningin Mayumi, huwag mo akong tawagin sa ganyang tono. Pinutol niya ang boses na hindi malakas pero matalim. Ang bata ay hindi pa isang araw na ipinanganak. Hindi siya gamit na susuriin mo para magdesisyon kung tatanggapin o hindi. Kinagat ni Miko ang kanyang labi ang kamay. Sa tabi niya ay nakakuyom. Hindi niya. Sinabing hindi niya. Tatanggapin pero ang duda niya ang nagpabulunan sa kanya. Tiningnan siya ni Mayumi ng matagal sa huli. Ay, huminga siya ng malalim na parang nilulunok ang lahat ng kahihiyang nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto mo ngang testige, pero pakinggan mo ng mabuti, Miko. Ang lahat ng proseso ay dapat may pahintulot ko. Dapat naroon ang doktor ko at dapat selyado ang sample sa harap ko. Dapat akong pumirma sa bawat papel at ako ang magtatago ngang orihinal na resulta. Tiningnan siya ni Miko. Ang babaeng nasa harap niya ay mahina na halos hindi makaupo ng tuwid pero bawat salitang lumalabas sa kanya ay malinaw at matigas na parang pintong bumaksak sa harap ng sinumang gustong lumampas sa kanyang hangganan. Napagtanto niya bigla na ang Mayumi ngayon ay hindi na ang asawang dating nakayuko sa sala ng kanilang bahay, pilit na tumatawa para palampasin ang mamasasakit na salita. Naging ina na siya at ang isang inakapak na suko sa sulok ay kayang maging malambot na parang tubig. Oh, kasing talim ng basak na salamin. Dahan-dahang tumango si Miko. Sige, sundin natin ang gusto mo. Bahagya na tigilan si Mayumi. Marahil ay inihanda na niya ang sarili na makipag-away na utusan na pilitin. Pero ang bilis ng pagpayak na iyon ay lalong nakpaalala sa kanya. Kinuha ni Miko sa pitaka ang isang business card at inilagay sa mesa. Ang kilos niya ay napakagaan na parang takot na sa kaunting diin lang ay magising ang bata. Ito ang doktor na kakilala ko. Kung may problema ang bata, tawagan mo ako. Hindi tiningnan ni Mayumi ang card na natiling nakatayo. Si Mikong ilang segundo bago nakpatuloy, ang boses ay mas paos. Kahit gaano mo, ako kamuhian huwak na huwak mong isusugal ang kalusugan ng bata. Tumingin si Mayumi sa kanya. Huwag kang mag-alala, kaya kitang kamuhian pero mas mahal ko ang anak ko kaysa sa buhay ko. Isang pangungusap na napakagaan, pero sapat para saktan si Miko na parang biniyak ang puso. Hindi na siya nakapagsalita. Tumalikod lang siya at naglakad palabas. Sumara ang pinto. Nanatiling nakahiga si Mayuming matagal bago niya kinuha ang card. Dun ay nakasulat ang pangalan ng isang sikat na pediatrician sa Baguio. Ang numero ng telepono ay malinaw na nakalimbak.
Hinigpitan niya ang hawak hanggang sa ang gilid ng papel ay bumaon sa kanyang balat. Isang bahagi ng kanyang sarili. Ang gustong itago ito ang isa. Naman ay takot na ang huling. Pag-alala na iyon ang magpalambot sa kanyang puso. Sa huli. Hinila niya ang drawer, itinapon ang karta at sinarado ng malakas. Sa pasilyo ilang hakbang palang si Miko nang tumunok ang telepono. Ang pangalang Lani ay lumabas sa screen. Tiningnan niya. Ito lang segundo bago sinagot. Ang boses ni Lani ay narinig malambot pa rin gaya ng dati pero bawat salita ay parang karayom na. Nakatusok sa balat. Nasa ospital ka? Kasama siya di ba ang boses ni Lani sa kabilang linya? Ay malambot pa rin gaya ng tubig. Pero nararamdaman ni Miko ang matini sa ilalim nito. Nakatayo siya sa pasilyo ng ospital, isang kamay ang may hawak ng phone, ang kabila ay hawak pa ang jacket na basang-basang ang ulan. Sa harap ng pintong silid ang puting ilaw ay tumama sa kanyang mukha na lalong nakpalitaw ng kanyang pagod. Nasa ospital ka kasama siya di ba nanahimik si Mikong ilang sandali? May kailangan ka mahinang, tumawa si Lani, isang tawang napakagaan na parang hindi siya galit. Ang trabaho mo ay iwanan ang fitting para hayaan akong mag-isa sa lobby ng hotel. Ipinikit ni Miko ang kanyang mga mata. Lani, ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Hindi na kailangan. Ang boses nito ay malambot pa rin pero lumamig ng bahagya. Papunta na ako sa ospital. Idinilat ni Miko ang kanyang mata. Anong gagawin mo? Bibisitahin si Mayumi. Mabilis nitong sagot na parang inihanda na. Tutal siya naman ang dati mong asawa. Balita ko ay kakapanganak lang niya. Kung hindi ako pupunta baka makmukha lang akong makitit ang isip. Natapos ang tawag bago pa makapagsalita si Miko. Salop ngang silid, hindi alam ni Mayumi ang nangyayari sa labas. Siya ay pagod na pagod, ang kanyang isipan ay parang nababalot ng hamog. Si Baby May ay nakainom ng kaunting gatas na dinalang nurse at natulog muli sa paus na pahinga. Tiningnan ni Mayumi ang bata at bago pa man kumalma ang kanyang puso may kumatok sa pinto. Tok-tok. Ang katukay mahina at mayos. Pero hindi alam ni Mayumi kung bakit siya nakaramdam ng lamig sa kanyang batok. Bumukas ang pinto, isang babay ang pumasok, may hawak na buket ng puting, bulaklak na mayos ang pakakayos. Si Lani ay nakasuot ng cream na dress, bahagyang kulot ang buhok na bumagsak sa balikat at ang kanyang makeup ay tama lang para makmukhang mahinhin. Kung hindi dahil sa alam niya ang nangyayari, isipin ng sinuman na siya ay isang mabuting babae na dumalaw sa dating asawa ng kanyang fiancé ng may malinis na puso. Tiningnan siya ni Mayumi. Tiningnan din nila ni si Mayumi at mabilis na tumingin sa duyan sa tabi. Sa sandaling iyon ang ngiti sa labi ni Lani ay natigil kahit isang maliit na sandali lang, maliit na parang karayom na tumama sa ibabaw ng tubig. Pero nakita pa rin ni Mayumi dahil mula nang pumasok siya sa pamilyang haring, natutunan na niyang basahin ang mabagay na itinatago ng matao sa likod nga kanilang mamata. Inilapa ni Lani ang bulala sa mesa. Mayumi, na balitaan ko na nanganak ka, dumalaw lang ako sandali. Ayos ka lang bang ngumisi si Mayumi? Sa tingin mo ba ay mukha akong ayos? Natigilan si Lani pagkatapos ay ngumiti ng mahina. Nagtatanong lang ako, ang mababaeng nanganak ay laging mahirap ang kalagayan? Mahirap nga, sagot ni Mayumi, ang boses ay tuyo. Lalo, nakapawalang kasama. Nanlamig ang hangin sa silid. Si Lani ay nakangiti pa rin. Lumapit siya sa duyan, pero hindi masyadong malapit, marunong siyang magpanatilingang kayusan. Si Bibi May ay nakaiha ng maayos sa kumot, ang malit na labi ay nakatikom. Ang tingin ni Lani ay huminto sa mukha ng bata ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Ang cute niya talaga, sabi niya ng mahina. May hawik siya Hindi sumagot si Mayumi. Tumingala si Lani, ang boses ay malambot pa rin. Pero Mayumi, ang mabata kapag ipinanganak ay kailangan ng malinaw na pangalan. Siguro ay ayaw mo ring tawagin ang anak mo ng hindi magagandang salita sa hinaharap. Naramdaman ni Mayumi na nanlamig ang kanyang kamay. Iyon ay hindi pagbisita. Iyon ay isang paalala. Isang babala na binalot sa puting papel gaya ngang bulaklak sa mesa. Maganda tignan, mabango, pero salop ay mahirap huminga. Tiningnan ni Mayumi ang babae ng diretsahan. Kung ano man ang gusto mong sabihin mo.
Nang diretsahan, kakapanganak ko lang at wala akong lakas para manghula ng isip ng iba. Ang kurbada ng labi ni Lani ay tumaas ng bahagya. Nag-aalala lang ako sa iyo. Ang panahong ito ay napakasensitibo. Ikakasal na? Si Miko na ipadala na ang invitation. Bigla kang lilitaw na may dalang bata. Ang nga tao sa labas hindi nila kailangan ng katotohanan, kailangan lang nila ng pag-usapan. Narinig ni Mayumi ang bawat salita na parang may pumipiga sa kanyang puso. Naisip niya na sanay na siya sa maling pag-unawa pero hindi pala. May malumang sugat na hindi pa gumagaling na kapag hinawakan lang. Nang bahagya ay luluha na agad ng dugo. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Miko, nakita niya sila nina nakatayo sa tabi ng pama ni Mayumi. Habang si Mayumi ay mahigpit na yumakap sa kumot. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang gamata ay agad na dumilim. Lani humarap ang babae. Ang ngiti ay malambot pa rin na parang walang nangyari. Nakabalikan na dumalaw lang ako kay Mayumi. Tiningnan ni Miko ang puting bulaklak sa mesa bago tiningnan si Mayumi. Tinanong niya sa mababang boses ano ang sinabi mo sa kanya, bahagyang ikiniling ni Lani ang kanyang ulo. Nag-uusap lang kami ng normal, bakit ka? Na-stress, lumapit siya ng bahagya sa lalaki, ang boses ay mahina pero sapat para marinig ni Mayumi. Miko, alam ko na magulo ito sa iyo, pero dapat mo ring isipin ang dalawang pamilya. Naipadala na ang invitation confirm na ang guest. Ang ilang media context sa kwento ay nakakuha na rin ng schedule. Ang resort project sa pagitan ng pamilya namin at pamilya mo ay naghihintay na lang na mapirmahan. Kung hihinto ka ngayon, hindi lang ito tungkol sa isang kasal. Nanahimik si Miko. Ang katahimikang iyon ang nagpamasakit kay Mayumi. Hindi dahil gusto pa niyang piliin siya ni Miko, matagal na siyang tumigil sa pag-asa, kundi dahil ang katahimikang iyon ay katulad ng dati. Noong araw na sinabi nga, nanay nito na hindi siya. Karapat-dapat noong araw na sismis, na nag-cheating siya, noong araw na nagpaliwanag, siya hanggang sa mawala ng boses, habang si Miko ay nakatayo lang, ron na parang pader. Yumuko si Mayumi para taklan si Baby Mai Enduzen at malit. Pero kakapanganak lang, ay inilagay na agad sa timbangan sa pagitan ng dangal proyekto, kasal at sismis sa labas. Taningnan nila ni si Mayumi ng huling beses lumapit siya sa kamo, nagpanggap na inaayos ang bulala bago yumuko ng napakalapit. Ang boses niya ay mahina na, tanging si Mayumi lang ang makakarinig. Kaya mong ipanganak ang bata pero ang palakihin siya sa tabi mo ay ibang usapin. Nanlamig ang buong katawan ni Mayumi. Tumayo ng tuwid si Lani. Bumalik ang ngiti sa kanyang labi. Magpahinga ka na, hindi na ako manggugulo. Lumabas siya at sumunod si Miko. Sa pasilyo tinawag siya ni Miko ng malakas. Lani, paano mo na lamang nandito siya? Tumingala si Lani, ang kanyang nga matay malinaw. Nag-cancel ang assistant mo ng wedding schedule ng napakabilis. Nagalala lang ako at nagtanong sa ilang kakilala sa ospital. May kakaiba ba ron? Ang sagot ay napaka-logical pero tinitigan pa rin siya ni Miko ng mas matagal kaysa dati. Sa silid na natiling nakahiga si Mayumi, ang puting bulaklak sa mesa ay may amoy na nagpapadiri sa kanya. Inabot niya ang drawer para sana tawagan si Trina pero mas nauna nang magliwanag ang screen. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas. Kung gusto mong matahimik ang anak mo, huwag mong hayaang lumabas ang resulta ng DNA. Nang gabing iyon hindi nakatulog si Mayumi. Ang kakaibang mensahe ay nakahiga sa screen ng telepono. Pero bawat salita roon ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang puso. Kung gusto mong matahimik ang anak mo, huwag mong hayaang lumabas ang resulta ng DNA. Binasa niya ito nang minsan, pagkatapos ay binasa muli. Hanggang sa ikatlong beses nanlamig ang kanyang nga kamay. Sa labas ng pasilyong ospital, ang mga ilaw ay puti pa rin. Ang tunok ng gulong ng kariton ang iya ang batasa, kabilang silit ang bulungan ng pamilya ng mga pasyente sa gabi. Lahat ay totoong totu. Pero si Mayumi, hay, pakiramdam na nasalub siya ng isang masamang panaginip kung saan sa isang pikit lang may kukuha kay Baby Mai at ilalayo sa kanya. Lumingon siya para tignan ang anak.
Hindi mahimbing ang tulo ni Baby May, paminsan-minsan ay nakatikom ang labi at bahagyang gumagalaw ang mali na kamay sa loob ng kumot. Hinaplos ni Mayumi ang likod ng kamay ng anak. Napakalambot ng balat ng bata, parang petals ng bulaklak na inilapak sa mundong ito, hindi pa sanay sa hangin. Huwag kang matakot, anak, bulong ni Mayumi kahit siya mismo ang natakot hanggang sa bumibilis ang tibok ng puso. Nandito si Mommy. Madaling araw na nang dumating si Trina para palitan ang shift, sumilip siya ng sandali. Si Trina ay matalik na kaibigan ni Mayumi nung college, ngayon ay nagtatrabaho na bilang nurse sa ospital na ito. Pagpasok pa lang ay kumunot na ang niya. Diyos ko, bakit ang putla mo, hindi ka ba natulog? Ipinakita ni Mayumi ang phone kay Trina. Nang mabasa iyon ni Trina, agad na nagbago ang kanyang mukha. Sino ang nag-text nito? Hindi ko alam. Baka sila niyo o baka pamilya niya. Tiningnan ni Mayumi si Baby May, tuyo ang poses. Alam ko lang na hindi na magiging tahimik ang buhay namin. Kinagat ni Trina ang kanyang labi, gustong magmura sa galit, pero nang makita si Mayumi na kakapanganak lang nilunok niya ito. Umupo siya sa tabi at humina ang boses. Makinig ka, huwag kang magpanik. Magpanik. Ang talo. Kung gusto mong itago ang bata, kailangan mong maging matalino. Ngumiti ng pagod si Mayumi. Matalino ako, talinong masakit pa. Bandang 8 lang umaga pumasok ang doktor ni Mayumi kasama ang isang pediatrician at isang lab technician. Lahat sila ay nakasuot ng puting lab gown, hawak ang mapapel at sa likod nila ay si Miko. Nakasuot pa rin siya ng puting polo. Kahapon ang tanging kaibahan ay nakatiklop na ang manggas at may dark circles sa ilalim ng mata. Marahil ay hindi rin ito natulog. Agad siyang tiningnan ni Mayumi. Dinala mo sila? Hindi lumapit si Miko, nakatayo siya ng ilang hakbang mula sa kama, ang boses ay malalim. Oh, pero ayon, sa hiling mo nandito ang doktor mo. Ang sample ay kukunin dito, lahat ng papel ay dapat may pirma mo. Magalang na idinagdag ng Dr. Mes. Mayumi, bukod sa DNA test, titingnan din ng pediatric ward ang kalusugan ng sanggol. Wala kaming gagawin na wala sa papel na pipirmahan mo. Huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala, ang dalawang salitang iyon ay napakamahal sa pagkakataong ito. Tinanggap ni Mayumi ang papel, binasa niya bawat linya ng napakabagal, mabagal hanggang sa matiyagang maghintay ang lab technician. Hindi siya minadali ni Miko. Nakatitih lang siya ng tahimik sa mag-ina. Nang pumirma ng ini ng bahagya ang kamay ni Mayumi. Hindi dahil hindi niya alam ang ginagawa niya, kundi dahil alam niyang ang tinta na ito ay magbubukas ng isang pinto. Sa likod ng pintong iyon ay ang katotohanan, pero maaari ring maging away pangalan, abogado, pamilya, herring at marami pang ibang bagay na hindi na niya kayang labanan. Maingat na binuhat ng pediatrician si Baby May. Ang bata na natutulog ay napangiwi ng maabala. Nang dumampi ang test stick sa lubong bibig, ang bata ay bahagyang gumunggol, pero nang kunang dugo sa sakong biglang sumabog ang giyak nito, matalim at mahina. Halos tumayo si Mayumi ng instinto. Dahan-dahan pakiusap, dahan-dahan lang. Ang tahi ay naapektuhan, masakit hanggang sa dumilim ang kanyang paningin. Agad siyang inalalayan ni Trina sa balikat. Humiga ka, kakapanganak mo lang, huwag kang pasawi. Pero si Mayumi ay nakatitik pa rin sa paangang anaang maliit. Napatak ngang sariwang dugo ay tumama sa test paper. Ang mukha ni Baby May ay namumula na sa iyak. Ang iyak na yon ay hindi malakas, pero sa puso ni Mayumi ay parang may pumupunit dito. Nakatayo si Miko ng tahimik. Ang kanyang kamay ay nakakuyam hanggang sa lumitaw ang ngaugad. Gusto niyang lumapit, gustong buhatin ang bata, gustong sabihing huwag ka. Nang umiyak, nandito na si Papa. Pero ang salitang Papa ay nabulunan sa kanyang lalamunan. Wala pa siyang karapatan, hindi sa paningin ni Mayumi. Ang sample ay selyado sa harap niya. Ipinakita sa kanya ng doktor angkod ang confirmation paper bago ito ipinatago sa kanya. Doon lang nagsalita si Miko. Inutusan ko ang laboratory na gawin ng tama ang proseso. Ang official result ay lalabas sa 1 hanggang 2 araw. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kong walang sinuman sa pamilya ko ang manggugulo sa iyo. Niyakap ni Mayumi si Baby May na ibinalik sa kanya. Ang bata ay humihikbi pa rin, pula ang mukha. Hindi siya. Tiningnan ni Mayumi, tinanong lang, at ang babaeng ikakasal sa iyo na nahimik si Miko ang ilang sandali. Ayusin ko ito. Tumawa ng mahina si Mayumi.
Sabi mo rin iyan nun. Natigilan si Miko ang hangin ay biglang bumigat. Si Trina na nasa tabi ay tiningnan siya ang boses ay walang galang. Sir Miko, kailangan ni Mayumi magpahinga kung may sasabihin ka, lumabas ka, huwag mong hayaang ma-stress ang bagong panganak na ina. Tinitigan ni Miko si Mayumi ng matagal bago tumango. Sige, magpahinga ka na. Umalis siya at dahan-dahang sumara ang pinto. Pagsapit ng gabi bumalik si Trina na may dalang mainit na lugaw at kaunting kagamitan para sa ina. Inilapak niya ito sa mesa habang binubuksan ang kahon. Ay, mahinang nagsalita, kumain ka. Ang mukha mo ngayon ay mas maputla pa sa bedsheet. Hindi na makatawa si Mayumi. Trina, kung agawin ng pamilya Herring ang anak ko, mananalo ba ako? Natigilan si Trina. Ayaw niyang sabihin ng totoo, pero ang pakakaibigan nila ng maraming taon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magsinungaling. Mahirap. May prasila abogado connection. Ikaw kakapanganak lang, hindi pa nakakapagtrabaho. Ang tinitirhan ay hindi pa stable. Pero mahirap ay hindi nangangahulugang talo. Kailangan mong mahanda na intindihan mo. Tiningnan ni Mayumi ang anak na natutulog, mahina ang boses. Hindi ako natatakot, mahirap, natatakot lang akong kuhanin nila ang anak ko. Inilapit ni Trina ang upuan. Kung ganon, huwag ka nang bumalik sa dati mong paupahan. May kakilala ako sa postnatal care center sa Hoyan Sarado. My God, may sariling record, walang basta-basta makakapasok. Maghintay kang payagan ng doktor, lumipat ka na ron. Tumahimik si Mayumi sandali bago tumango. Sa labas ng bintana ang gabi ay bumaksak muli, huminto na ang ulan pero ang salamin ay may mahahabang patak ng tubig pa rin, parang ang langit ay kakayak lang at wala pang panahon para magpunas ng muha. Nang paalis na si Trina Yumuko, siya para ayos na ang kumot ni Baby Mai. Pagkatapos mabilis niyang isiniksik sa kamay ni Mayumi ang isang maliit na papel, ang boses ay parang hininga na lang. Huwag mong sabihin sa kahit sino bukas ng umaga kung kailangan mong umalis, tutulungan kitang makalabas sa service gate. Hawak-hawak ni Mayumi ang papel ni Trina, sa buong gabi hindi siya makatulog. Ang papel ay malit lang, may nakasulat na ilang linyang minadali. 15 gate sa likod ng Obeward, silver na sasakyan, ang driver ay si Uncle Tu. Pero para kay Mayumi, iyon ay isang manipis na tiket na maglalayo sa kanila ng anak sa malakas na agos na handa silang lamunin. Sa labas ng bintana ang bagyo, matapos ang ulan ay napakatahimik, ang kalsada ay nagre-reflect sa salamin ng maputlang kulay dilaw, paminsan-minsan ay may tunog ng ambulansya mula sa malayo na natutunaw sa malamig na gabi. Si Baby May ay natutulog, sa tabi niya ang hininga ay mahina na parang buto. Napakaliit pa ang bata, maliit na. Kapag tinitignan lang ni Mayumi ay sumisikip na ang kanyang puso. Hinaplos niya ang pisngi ng anak, pasensya na anak, hindi ko alam kung tama bang gawin ito. Ang pangungusap ay nahulog, malambot at mapait. Isang panig si Miko, ang taong nangakong walang tagabahay nila ang manggugulo sa kanya. Isang panig ay ang anonymous text. Ang ngiti nila ni nakasing talim ng kutsilyo, ang sinabi ni Trina, kailangan mong maging matalino. Hindi alam ni Mayumi kung kanino dapat maniwala, alam lang niya na kung mananatili siyang nakahiga rito naghihintay sa desisyon ng iba para sa kanyang kapalaran ay muli siyang magiging Mayumi ng nakaraan. Tahimik, nagtitiis, tapos ay mawawala ang lahat. Bandang 5:00 madaling araw, tahimik na pumasok si Trina. Nakasuot siya ng jacket sa labas ng kanyang uniform, nakatali ang buhok, may itim na bilog sa ilalim ng mata dahil sa puyat. Pagkakita kay Mayumi na nakaupo na agad siyang nag-gesture. Dahan-dahan lang, kakapanganak mo lang, huwag kang magpakahero. Pilit na ngumiti si Mayumi. Hero, gusto ko na talagang himatayin sa kaba. Napabuntong hininga si Trina habang tinutulungan siyang magsuot ng kowot. Ay bumubulong. Nanginginig pero matapang toto nga bagong inaakala mo mahina. Pero ang tigas ng ulo, ang maliit na biro. Ay nagpatawa kay Mayumi ng mahina, pero ang ngiting iyon ay mabilis na napawi ng Yumuko siya para ibalot si Baby May sa makapal na kumot. Nagising ang bata na paungol ng ilang beses. Agad na idinikit ni Mayumi ang pisngi sa noong anak. Magpakabait ka anak, dadalhin kita sa mas tahimik na lugar, magpakabait ka lang. Inihanda na ni Trina ang transfer papers para sa postnatal care center.
Ang dahilan ay malinaw voluntaryong paglilipat para sa post-birth recovery hindi pagtakas hindi palihim na pag-alis ng ospital. Lahat ay tama hanggang sa maging malamig pero ang puso ni Mayumi ay mabilis pa rin ang tibok na parang gumagawa ng masama. Niyakap niya ang anak sa isang kamay, ang kabila naman ay humahawak sa maliit na maleta. Ang tahi sa tiyan ay masakit sa bawat hakbang na parang naglalakad sa basak na salamin ng pawis lamig ay dumadaloy sa kanyang batok. Si Trina ay nasa tabi ilang beses na gustong buhatin ang maleta pero umiling si Mayumi. Hayaan mo na akong maglakad kung may maktanong, huwag kang masyadong madamay. Tinitigan siya ni Trina. Itigil mo ang kalokohan, kaibigan mo, ako hindi ibang tao. Nagpatuloy sila. Duman ang dalawa sa pasilyo nung nagpapalit ng shift ang mga staff. Ang ilaw ay puti pa rin, pero ang hangin ay mas mabigat kaysa sa araw. Isang nurse ang nakutulak ng kariton ng malinis na kumot. Tiningnan si Mayumi bago nagtanong, "Ma'am, lilipat po kayo ng silid mabilis na?" Sumagot si Trina, "Opo, sa affiliated postnatal center. May permit na po." Tumango ang nurse, hindi na nagtanong. Pero ang tingin na iyon ay nagpalamig pa rin sa likod ni Mayumi. Inilapit niya ang kumot para takpan si Baby Mai na parang sa isang mayos na pagtatago lang ay. Hindi na siya makikita ng mundo sa labas. Lumitaw ang service gate sa dulong daanan. Ang langit nun ay sumisikat palang wala ng ulan. Pero ang sahig ay mamasa-masa pa, ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha. Ang silver na service car ay nakahanda na sa eskinita sa likod ng ospital. Ang driver ay nakatayo sa tabi ng kotse. Nang makita si Trina ay kumawi. Hihinga na sana ng malalim si Mayumi nang biglang nagliwanag ang harap. Ang headlight mula sa isang itim na kotse ay diretsong tumama sa kanya. Tumigil siya, ang kotse ay humarang sa daan, tahimik at mabigat na parang isang bakal na pader. Bumukas ang pinto ng kotse, bumaba si Miko. Nakasuot pa rin siya ng puting polo kahapon gusot matapos ang isang gabing walang tulok na wala. Na ang polo gusot ang buhok, pula ang mata. Pero ang malaking pangangatawan niya sa gitna ngang hamon ng madaling araw ay nagbigay kay Mayumi ang pakiramdam na hinarangan siya ng isang buong bagyo. Agad na lumapit si Trina. "Miko, anong ginagawa mo?" Kakapangana lang ni Mayumi sa pamamagitan ng "CS, gusto mo ba?" Siyang himatayin, hindi tumingin si Miko. Kay Trina ang kanyang tingin ay huminto sa mapulang muka ni Mayumi bago bumagsak sa maliit na bundol sa kanyang kamay. Lumapit si Yaga na umatras si Mayumi. "Pinabantayan mo ako?" Ang boses niya ay matigas at matalas. Huminto si Miko, hindi niya kinuha ang bata, hindi rin niya hinila ang babae, hinubat lang niya ang kot, saka dibikat. Ipinatong ng magaan sa kumot ni Baby Mai bago nagsalita. "Nakatanggap ako ng abiso mula sa ospital, nagproses ka." Transfer notify sila sa nagbabayad na. Biu. Kinagat ni Mayumi ang kanyang labi. Ibig sabihin kontrolado niya pati ang gabiw niya ospital. Hindi kunot ang ganu ni tumina ang boses. "Natatakot lang ako, nakakapanganak mo lang at malayo ang lalakbayin mo, delikado." Delikado, mapait nang ngumiti si Mayumi, namumula ang gamata. "Dito ang delikado." Ang mensahe sila ni ang nanay niya at ikaw pa, hindi ko alam kung sino ang gustong makabuti sa anak ko ng tunay. Nanahimik si Miko ang ilang segundo bago inilabas ang cellphone, binuksan ang isang mensahe at iniharap ito sa kanya pero pinanatili ang distansyang hindi siya pilitin. "Kakatanggap ko lang NG. Initial report mula sa laboratory, ang official result ay hindi pa lumalabas pero ang NG pakihingama ay halos sigurado na." Nakaramdam si Mayumi na parang nabingi. Ang hangin sa madaling araw ay dumaan malamig na parang basang kamay na humaplos sa kanyang batok. Si Baby Mai gumalaw sa loop na kumotang maliit na labi ay gumalaw na parang iyak na. Niyakap ni Mayumi ang anak ng mas mahipi hanggang sa humabdi ang kanyang tahi. Tinitigan siya ni Miko. Paus ang boses. "Mayumi, ang bata? Ay, posibleng anak ko." Tapos tanong niya. Ang luha ay namumuo na pero pinipigilan niyang pumatak. "Balak mo ba siyang dalhin sa pamilya haring? Balak mong hayaan silang magdesisyon kung ano ang ipapangalan sa kanya?"
Saan siya titira kung ang nanay niya? Ba ay may karapatan hindi kita pinipilit na bumalik sa pamilya haring. Ano ang gusto mo? Tinitigan ni Miko ang mata nito sa gitna ng maputlang gre na bukang liwewe. Inang pamilyar na malamig na hitsura sa kanyang mukha ay tila nabasag naglalantat ng isang tunay na pagod. Gusto kong huwag mong isabit ang sarili mo sa bitangang iba, napahinto si Mayumi. Nagpatuloy siya ng mabagal bawat salita ay binibikas. Sa labas may mga taong gustong mawala kakasama ngang bata. Kung alis ka ng ganito kailangan lang nilang maglabas ng isang litrato ikaw ang magiging inang tumakas. Sigurado ka bang ang nag-text sa iyo ay gustong tumulong sa iyo? Ang tanong ni Miko ay nakpatikal kay Mayumi sa kate ng ospital. Sigurado ka bang ang nag-text sa iyo ay gustong tumulong sa iyo? Ang hangin sa madaling araw ay dumaloy sa makipot na eskinita hanggang sa manhit ang kanyang daliri. Si Baby Mai ay nagsimula ng umungol. Sa loop na makapalakumot ang maliit na labi ay nakatikom bago bumulalas na mahinang iyak. Ang iyak na iyon ang humila kay Mayumi mula sa gulat. Yumuko siya para tingnan ang anak sumikip ang kanyang puso. Ang bata ay gutom at nilalamig. Kahit sa loop ng kanyang puso ay puno pa rin ng pagdududa na iintindihan din ni Mayumi na kung mapapatuloy ang bangayan nila rito ang unang mahihirapan ay hindi si Miko, hindi siya kundi si Baby Mai. Si Trina na nakatayo sa tabi ay nakaharang pa rin sa kalahating katawan sa harap ni Mayumi. Ang mamata ay tinitignan si Miko ng may pakbabantay. Maganda ang sinasabi mo, pero sino ang nakakaalam kung saan mo dadalhin ang makina? Tinitigan ni Miko si Trina. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nainis. Ang boses niya. Hay, Paos! Dahil sa hindi pagtulok sa buong gabi pro malinaw may sarili akong bahisaan bang hindi ito? Bahay ng haring. Walang nanay ko, walang tao ni. Lani kung gusto ni Mayumi mari siyang sumama. Itinaas ni Trina ang kanyang kilay. Talagang sumama o baka pagdating doon ay haharangan mo ang pinto. Tumingin si Miko kay Mayumi. Hindi ko hawak ang phone mo, hindi ko ikukulong ang pinto. Hindi kita pipilitin na putulin ang komunikasyon sa kahit sino. Kahit isama mo pa si Trina ng ilang araw ayos lang, gusto ko lang na ikaw at ang bata ay pumunta sa lugar na mas ligtas kaysa sa ospital ngayon. Niyakap ni Mayumi ang anak nang mas mahipit ang tahi sa tiyan ay humahapdi bawat pagdaloy sa kanyang likod ay masakit. Galit siya sa pakiramdam na ito, galit sa kailangang timbangin ang bawat opsyon habang ang kanyang katawan ay hindi pa makatayo ng tuwid. Galit sa katotohanan, gusto man niyang tumakbo, kailangan pa rin niyang isipin kung paano tatakbo para hindi siya makmukhang kriminal. Kung sumakay siya sa silver na kotse at ang litrato sa gate ay may labas, ano ang sasabihin ng matao? Ang babaeng tumakas para mag-extort sa mayamang pamilya, hindi pinapakilala ang anak. Ang masalitang iyon ay hindi pa nangyayari, pero naririnig na ni Mayumi na nag-echo sa kanyang ulo kasing talim ngang tunang alabahas sa salamin. Umiyak nang mas malakas si Baby Mai. Ipinikit ni Mayumi ang kanyang nga matapakdilat. Niya tiningnan niya si Miko, ang boses ay pagod pero matigas. Sasakay ako pero dapat sumunod si Trina at ako ang hahawak ng lahat ng dokumento ng anak ko. Agad na tumango si Miko. Ayos. At hindi mo pwedeng buhatin ang bata nang wala ang pahintulot ko. Tumahimik siya ngang sandali bago sumagot. Ayos. Hinila ni Trina ang kamay ni Mayumi, inilapit sa kanyang tenga at bumulong. Sigurado ka na ba? Tininan ni Mayumi si Baby Mai na namumula na sa iya ang gilid ng mata niya ay mahapdi. Hindi ako sigurado sa kahit ano. Pero nilalamig ang anak ko. Ang pangungusap na iyon ang nakpatigil kay Trina. Binuksan ni Miko ang pinto ng kotse, inabot niya ang kanyang kamay na parang gusto niyang alalayan si Mayumi. Pero nang makita itong agad na umatras, na patigil siya sandali bago binawi ang kanyang kamay. Nakatayo lang siya ron at hinawakan ang pinto para maglakat itong mag-isa. Ang kilos na iyon ay maliit lang pero naramdaman pa rin ni Mayumi. Dati sanay si Miko na mag-desisyon sa lahat ng bagay, siya ang magbubukas ng pinto, hihila ng upuan, pipili ng restoran, pipili ng paraan ng pagresolba sa awe. Palagi niyang iniisip na ang ginagawa niya ay mabuti. Pero para kay Mayumi maraming beses na ang tinatawag na mabuti
ay parang lambat na nakabalot sa kanya ng malambot. Pero habang pumipiglas lalong nahihirapan huminga. Umalis ang kotse sa ospital nung sumisikat na ang araw. Ang bagyo matapos ang ulan ay malinaw at maputla ang kulay. Ang napuno sa gilid ng kalsada ay may patak pang tubig. Ang lungsot ay gumijaysing ng dahan-dahan. Ang mga coffee shop ay bumubukas. Ang mga nagtitinda ng tinapay ay nakayos ng paninda, ilang motorsiklo ang dumadaan sa hamok. Lahat ay normal hanggang sa maramdaman ni Mayumi na lalong nagugulo ang kanyang puso. Si Miko ay nakaupo sa harap. Paminsan-minsan ay tumitingin sa rearview mirror. Hindi siya nagsasalita, ang kanyang cellphone ay patuloy na nagliwanag. Lani nanay, lani nanay. Sa bawat pagkakataong magliwanag ang screen, nakikita ito ni Mayumi. At sa bawat pagkakataon tinitiknan lang ito ni Miko ng isang segundo bago ibaliktad ang telepono. Sa huli nang makatawid ang kotse sa tulay, muling lumabas ang tawag ni Lani. Sa pagkakataong ito pinatay na niya ang phone. Tumawa na mapait si Mayumi. Hindi mo sasagutin. Siguro ay nag-aalala ang bride mo. Nanahimik si Miko ng ilang segundo. Ngayon ay hindi ang panahon. Kung gayon kailan ang panahon? Tumingin siya sa labas, ngang salamin ang boses ay magaan parang hangin pero mapait. Nunay padala na ang lahat ng invitation. O nung darating ang nanay mo para itanong kung makano, ang gusto ko para mawala lumingon. Si Miko para tingnan siya sa salamin, ang kanyang mamata ay pagod. Mayumi, alam ko na hindi ka naniniwala sa akin. Sabi niya nang walang kwenta. Sa harap ang driver ay bahagyang umubo marahil dahil sa bigat ng hangin sa loob ng kotse. Si Baby May nun ay napainom ng gatas mula sa maliit na bot na inihanda ni Trina na tulo ng mahimbing sa mga kamay ng kanyang ina. Tiningnan ni Mayumi ang anak, pilit na niluluno ang mas mabibigat na salita. Hindi niya gustong magising ang bata. Nakmaneho ang kotse patungo sa Hoi-an. Ang bahay sa Anbang ay nasa maliit na kalsada na hindi masyadong malayo sa dagat. Sa harap na gate, may nakalelay na bougainvilleaw, kulay rosas at lila, namgatalulu, basang-basa na, amogat na uhulog, sa saig na bato. Ang hangin mula sa dagat ay dumaan, may dalang alat malayo sa amoy nga antiseptiko nga ospital. Kung ibang araw ito, ibang buhay marahil, ay iisipin ni Mayumi na maganda ang lugar na ito. Pero ngayon nakakaramdam lang siya ng pagkabalisa. Binuksan ni Miko ang gate. Isang nurse na nasa edad 40. Ang nakahanda na sa loop kasama ang isang matandang katulong. Binati nila si Mayumi ng mahinin, hindi masyadong nagtanong. Ang silit sa ground floor ay naihanda na para hindi na siya umakyat na hagdan. Sa silid ay may puting duyan sterilizer. Para sa boteng gatas dia pertuwalya damit ng sanggol painkiller ayon sa reseta, pati na ang maternity pillow. Ang lahat ay napakakumpleto, napakatama sa oras. Inilapag ni Mayumi si Baby May sa duyan. Tumingin sa paligid. Ang sikat ng araw ay tumago sa manipis na kurtina, ikinalat sa sahig ang maputlang dilaw na guhit. Ang silit na ito ay mas mainit kaysa sa ospital, mas malambot, mas tahimik. Pero sa kanyang puso ang katahimikang iyon ay parang isang hola na binalot ng velvet. Lumingon siya at nagtanong kailan mo pa inihanda ang mabagay na ito. Nakatayo si Miko sa pinto, gusot ang polo, pagod ang hitsura, pero ang kanyang gamata ay hindi umalis sa magina. Mula nung umalis ako sa silid ng ospital mo, tinitigan siya ni Mayumi. Noon ay hindi pa siya sigurado na ang bata ay anak niya. Oo, sagot niya ng mahina. Hindi ako sigurado, pero alam ko ang kakapanganak mo lang at hindi ka dapat magpatuloy na nakahiga doon ng mag-isa. Ang pangungusap na iyon ang nagpatigil kay Mayumi. Hindi ito sapat para burahin ang sakit, hindi sapat para magtiwala siya kay Miko, pero parang isang kamay na napakagaan na humaplos sa lumang sugat na nagpaparamdam sa kanya na gusto niya itong itaboy. Pero hindi niya mapigilan ang panginginig. Tumalikot siya, huwag kang magsalita na parang matagal mo na akong inaalala. Nanahimik si Miko sa pagkakataong ito. Ay, hindi siya sumagot. Eksakto sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nagliwanag sa mesa. Isang mensahe mula kay Lani ang lumabas ng malinaw. Kung ikakansela mo ang kasal dahil sa bata, ipapaalam ko sa lahat kung paano sinira ni Mayumi ang kasalang ito.
Ang masugat na nakaraan ay hindi madaling magilom at ang mapakakamali ay nangangailangan ng mahabang panahon upang may tama. Sa ating paglalakbay matututunan natin na ang pag-ibig at pagpapatawad ay hindi lamang nga salita kundi nga desisyong ginagawa natin sa gitna ng unos. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito na ang tunay na lakas ng isang ina ay nakmumula sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang anak. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli.